saksi po yan ang mga kapatid ko. Sila, si kapatid Dalita, nakatira po sila. Habang sumusumpong po ang aking tiyan, na lumalaki po siya, hinahagod lang po nila ako sa likod para dumighay ako. Halos kulang 2 taon na dinadala ko po yun. At kapag sumusuka po ako, malapot na laway ang lumalabas na akala mo may gumagawa na mangkok sa akin. Subalit ang pananalig ko, andoon pa rin. Sabi ko, hindi ako pwedeng umuwi. Sapagkat ang pakiramdam ko po, kapag kahit may karamdaman ako at ako'y uuwi sa amin, yung ipinagkaloob sa akin ng Panginoon mababawasan. Buhay po ba ang Diyos? Sa palagay niyo po ba, may kasakiman si kapatid na Marisa nung oras na yon? Hindi. Sapagkat pinahahalagahan ko yung kaloob sa akin ng Panginoon. Amen po ba yon? Karanasan po yan. At nung pangatlo po, siyempre nakalabas na po ako. Iniluwal na po ako sa mundo muli ng aming tahanan. Subalit bago po dumating yon, ang aking anak ay nag-aaral pala ng college. Nung time na yon, dumating po sa punto na ang aking anak ay nag-collapse sa school. At alam ko, saksi din po ang mga kapatid ko. Naririto po kami sa taas, nabalitaan ko nag-collapse ang aking anak. Alam niyo po, hindi ako makahakbang paalis. Bakit? Sapagkat nananalig ako na ang dakong ito sa pamamagitan ni Apo Kunching ay tunay na makapangyarihan ng banal na espiritu at ang Diyos na pinaglilingkuran ko, hipikit mata na hindi po talaga ako lumisan. Bakit? Ito po ang pumasok sa aking kaisipan. Anak, sulong, sabi niya, mamili ka. Ang anak mo o ako. Alam niyo po nung oras na yon, siyempre po, pag sentimental ka, nag-iisa lang anak mo. Siyempre, single parent ako. Kailangan ng anak ng apuhap sa oras na yon. Andoon na ngayon ang pagtukso ni demonyo. Puntahan mo ang anak mo, yung anak mo nag-collapse na, hindi makabangon, wala nakakita. Siyempre, sa demonyo po yun. So, bali, kung hindi mo susuriin po yun, maaaring sabihin mo na galing sa Diyos yun kasi binabahagi sa'yo. So, bali, suriin mo. Kapag yun ang tinanggap mo, lilisan ka. Amen po ba yun? Subalit kung mas malalim ang pananalig mo sa Diyos na siya ang bahala, hindi mo lilisanin ang dakong ito. Buhay pa ba ang Diyos? Hindi pa ako lumisan. Sabi ng mahal na Apo, lumisan ka. Alam niyo po, bumaba lang ako, hinatid ko si kapatid na Pearl. Kapatid na Pearl, ikaw na pumunta. Sumakay ka na, sandali lang naman yun, 30 minutes, alright, papuntang Baliwag University. Pag ganyan, kung muntik-muntik lang ako matukso, hindi kapatid, ayoko. Pag subakay ako sa dyan, yung isang basong kaloob sa akin ng Ama, magiging kalahati na lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Dumadaan po dyan. Nasa bawat pananalig natin sa kaganapan sa ating buhay, may tukso si demonyo. Amen? At ito po, paano ako nananalig? Kapag may karamdaman ako, naganap po nung ako po ay muntik na maparalyze. Sa bahay na po. Sabi ko nga po, sabi nga ng mahal na Apo, kapag may karamdaman kayo, huwag niyo ipagsigawan dahil mga demonyo nakaabang para talunin ka. Tingnan ko nga kayo, alagad ni Apo Kunching. Sa akin naman po ay ganito. Bakit ko katatakutan yung mga demonyo samantalang ang pinaglilingkuran ko ay ang Diyos? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, sumakit po yung aking, hindi ako makatayo. Halos 3 araw po yun. Nasaksihan po nila kapatid na Myrna. Subalit alam niyo po ba, dahil doon po sa banda sa amin, marami po doong mga na hindi natin maintindihan kung ano yung taglay nila. Ano po? Talaga po pa naglalakad ako, dinidiretso ko po ang katawan ko. Sapagkat ayaw ko masilip nila na ako ay nahirapang lumakad. Subalit sa katotohanan, hirap akong lumakad. Salamat sa Ama, sapagkat sa loob lang ng 3 araw, yung napakahirap tumayo at walang tulog sa loob ng 4 na araw, at muntik-muntik ka nang mamatay, eto sa harapan niyo po, nagpapatotoo ng dahil sa pananalig, huwag niyong babawasan ang pananalig sa Diyos sapagkat walang ibang pwedeng magmay-ari ng buhay mo, kundi siya lang. Buhay pa ba ang Diyos? Eto na po, yan po ay sa karamdaman, iisa-isahin ko po sa inyo. Pangalawa, sabi ng Panginoon, anak, ilahad mo sa kanila. Paano ang pananalig nila pag wala silang pera? Ganito po yan. Pag wala po kayong pera, subalit sabi ng Panginoon, hindi ka nawawala ng pera, kahit 10 piso mayroon pa rin kayo. Amen po ba yun? Diyan po ang tukso ng kalaban. Ito po ang pananalig ko po pag wala akong pera. Alam po ng Ama, magsasabi ako sa inyo ng katotohanan. Kapag ang salapi ko po ay 500 na lang sa oras na yon, at syempre po, andyan po yung masigit may nangangailangan tutuksuin ka. Titingnan ka ng Panginoon, tetest ka niya. Yung 500 mo ba yan, anak, kaya mo ibigay sa kapwa mo? Kailangan mo samantalang wala ka? Ano ang sasabihin ng tao kapag hindi malalim pananalig? Ay, sayang ito, wala nga ako nahihirapan nga ako kaya hindi ko ito maibigay Alam niyo po, sa kawalan, dyan nyo lalong ibigay kung anong meron kayo.
Sapagkat kapag ibinalik ng Diyos, sobra pa sa inaasahan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasasabi? Totoo po yun. Kahapon po ay may lakad kami dapat nung aking mga kapatid na ilang alagad po na hinihilingan namin sa Ama. Nakatuwaan lang po. Nagtinginan po kami ni kapatid na Pearl. Sa oras na yon, alam ko po na ito lang yung budget na gagamitin. Sabi ko, masaya na kami sa ganitong budget lang. Subalit salamat sa Ama. Sabi ko nga sa inyo, last money never dies sa aking bulsa. Hindi ko ito pinagmamalaki dahil ako'y ganap. Hindi po. Pinakikita lang po sa inyo ng Panginoon, ang mga nananalig sa Kanya ng totoo ay hindi siya magpapabaya. Buhay po ba ang Diyos? Kapag wala kang pera at ipinagkaloob ng Ama na kailangan mo magluwal, huwag mong panghinayangan. Huwag mong panghinayangan. Sapagkat kapag napanghinayangan mo yon, hindi mo na makikita kung anong ibabalik sa iyo ng Diyos sa oras na inatasan kanyang ibigay yun sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? At naganap po yun. Hindi po kami natuloy kasi magkat umulan. Sabi ko, Ama, hindi mo ba kalooban? Dahil umulan? Hindi, anak. May patutuhanan ako sa iyo. Kapag plano ko at tinupad ng tao, hindi kayo mahihirapan, kundi ako magbibigay ng paraan para tupdin nyo ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa telepono pa lang, pagbukas ng telepono, yung dapat ay gagamitin yung salapi. Mayroon ng kaukulan. Na hindi pasyente ha, mga kaibigan sa malayong lugar, na kapatid, alam ko po, pinakita sa akin ng Ama, kailangan mo, kunin mo na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang po, isang pananalig pag wala po kayo. Huwag po tayong pasubok sa Diyos. Na panghinayangan natin kung anong meron tayo. Dumarating po yun. Sapagkat, sabi nga, pag hindi mo ilalatag ng buong buo, yung para sa kapwa mo, hindi rin ibabalik ng Diyos. Walang pinagkaiba sa isang bote. Kapag puno na yan ng tubig at sinidla ng tubig pa uli, aapaw, masasayang. Amen po ba yun? Kaya bawasan natin. At sigurado yung bawas na yon, pag ibinigay ng Panginoon ng buong katapatan na ginawa mo, doble ang ibabalik sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Paano ang pananalig ko kapag ako'y nabibigo? Huwag pa rin po kayo magbago. Maraming nabibigo na kapag nakita nila na yung gusto nila hindi nakamtan, nagtataksil na sa Diyos. Amen? Mga kapatid, alam niyo po, muli ibabalik ko po itong pahayag na ito, nang ang aking anak ay nagtitake ng board, 5 silang magpakaibigan. 5 silang magkaibigan, nagpa-bless po sa akin. Nagpa-bless din kay Apo Kunching. Pero bakit? Sa katapatan ko bilang isang magulang, bakit niya binigo ang aking anak? Sa 5 na yun, yung anak ko ang hindi pumasa. Hindi ko ito kinahiya. Subalit alam niyo po ba, hindi ako natalusira sa Diyos. Naroon ang pananalig ko na may plano ang Diyos. Na ito ay pagsusulit lang ng tao, subalit may gagawin ang ating Panginoon para gumanap at tumupad sa sino mang may katapatan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama, dahil sa katapatan, may ginamit po siyang anghel. Asawa po ng isang kabiyak ng puso ng IT. Ginamit na anghel na sinabi niya, makakaalis ka tutungo sa ibang bansa. Siyempre, ikaw bilang ina, paano magaganap? Wala siyang ganito, ganito, ganito. Alam niyo po, walang pagkabula. Nung itinakda ng ating Panginoon sa pamagitan ng mahal na apo, na aalis siya sa ganitong oras, sa ganitong panahon, nakaalis po siya. Buhay po ba ang Diyos? Doon lang po, mga kapatid, yung mga pananalig na yon, nabigo ka ba? Nawalan ka ba? Nagkasakit ka ba? Huwag kang magbago sa Kanya. Sapagkat, ang ating Panginoon, ang aking panuntunan, kaya niyang hawakan ng buong mundo. Ikaw pa kaya nag-iisa? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ang pananalig at pananampalataya, hambing na tinura ni Mami Beth, doon sa kaukulan na hambing lang sa butil ng mustasa, makakamtan mo ang lahat. At sususugan ko po yung tinura ni Mami Beth. Mayroon pong kaukulan na sinambit siya na kapag galing sa mabuti, kailangan tanggapin nyo sapagkat mula yun sa banal. Pag galing sa masama, huwag yung tanggapin dahil galing yun sa masama. Amen po ba yun? Subalit minsan po, sususugan ko lang po yung tinura ni Mami Beth, idadagdagan ko po. Minsan, mayroon pong mabuti na pumapasok sa ating katauhan na ang benepisyo tayo lang. Kapag ang benepisyo ay pansarili lang, na galing sa mabuti, at nagsuri ka, ginawa mo sa sarili mo, sumikat ka, at nasaktan mo ang kapwa mo, galing sa demonyo yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya napakalaki ng pagkakaiba. Huwag po tayong palinlang. Hindi lahat ng naririnig po natin na mabuti
Kapag tinupad mo sa sarili mo na ikaw ang nagbinipisyo lang at ang kapwa mo'y nasaktan, galing din sa kalaban yun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya dyan po ngayon tutimbangin. Ito pong inilalahat po namin ay karanasan po namin. Kaya doon sa kaukulan na yon, mataman po kayo na magbigay ng badya sa sarili nyo. Sapagkat naroon po yung kaukulan na, oo nga, paggaling sa mabuting espiritu, mabuti ang gawa. Subalit may mga mabuting gawa na ang benepisyo lang ay sarili nila. Amen? At nasasaktan ng kapwa nila. Kaya ibig sabihin, doon mo ngayon titimplahin. Ano ba ang pananalig mo? Bakit tumatanggap ka ng kaukulang kabutihan na mula sa Diyos para sa sarili mo lang, subalit hindi mo magawa sa kapwa mo? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, hindi po ako nangangaral, sapagkat yan po ay tinuro ng banal na Espiritu. Kami po sa dakong ito, hindi kami maaaring maging huwad. Sapagkat sa loob ng 8 taon na pagtupad, kayo po may mga mata. Sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, kailanman hindi kami nagsawa na tumupad. At kung malalaman nyo pa ang kalaliman ng tinutupad, baka sabihin nyo, paano nila nakakaya yon? Alam nyo po, buhay ang Diyos. Dahil sa pananalig, bukod sa butil na mustasa na pananampalataya ng bawat isa, doon sa pananalig sa hindi nila nakikita, na gumagawa ng mabuti, na mula sa banal, kahit wala kami makita, nananalig pa rin kami sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang binaybay ko po sa inyo. Nasabi nga, bawat karamdaman, tinanong ko po yan sa Panginoon, bakit mo pinatutupad sa amin na kami masaktan, manaka-naka? Bakit mo pinatutupad sa amin na kami malumbay at maghanap? Alam niyo po, sabi ng Panginoon, anak, pinahihintulot ko sa inyo na maghanap sa inyo magkaroon ng karamdaman, mabigo kayo, pahintulot po yun, upang do'y masilayan nyo kung ano ang kaloob ko sa inyo at magamit nyo ito. Buhay po ba ang Diyos? Upang doon ay maramdaman nyo rin na yan ang dahilan bakit ako iniiwan ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Sige, magnilay kayo. Ang daming nabibigo na iniiwanan ng Diyos. Ang daming nawawalan na iniiwan ng Diyos. Ang daming nagkakaroon ng karamdaman na iniiwanan din ng Diyos. Mga kapatid, panahon na. Huwag nating iwanan ng Diyos. Sapagkat wala na. Wala nang iba. Kundi lahat ay pattern lang. Ang tatahi ay siya. Lahat ng kaukulang taglay ng tao ay pattern lang. Siya ang may karapatan para bumuo ng lahat. Kaya mga kapatid, ito iwanan ko po sa inyo. Wala man ang isang Apo Kunching na inyong nasilayan sapagkat mayroon siyang gagampanin. Subalit ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, ang dakong ito'y tipanan. Katauhan lang ang hindi nyo nasilayan. Subalit ang Espiritu, maaaring pasukin ang sinuman na makapagdudulot sa inyo ng kagalingan kung ano ang inyong tinataglay ayon sa inyong katapatan. Kaya hindi nyo man nasilayan ang katauhan ng mahal na Apo Kunching, subalit ang nilalayan po namin sa inyo inihahayag ay ang aming karanasan kung paano ang aming pananampalataya sa dakong ito na ang gamit ay tao. Buhay po ba ang Diyos? Walang Diyos na bubaba para sabihin kay Mami Beth, Elizabeth, mag-resign ka na, iwanan mo yung malaking sweldo kahit direktor ka. Wala nagsabi daw sa mag-asawa, bumalik kayo dito para wag na kayo maghanap buhay. Lahat po ng mga kapatid po namin nagtitiwala. Yung mga may professional, mga architect, engineer, mga singer, lahat po sila. Lahat po sila may iniwanan. Mga IT team, choir, lahat po. Walang nagsabi sa kanila na ako'y bumaba, sabi ni God. Halina kayo, wala po. Kundi dahil sa dakong ito na tipanan ng ating Panginoon, dahil sa dakong ito na may ginamit na isang nilalang, alam niyo po, hindi na natin maaaring kalimutan ng dakong ito. Sapagkat ito ang tipanan ng Diyos, naghihintay siya para makipagtipan sa iyo. Kahit saan dako naroon ang ating Panginoon, at doon ay mapupuspos ka pa rin kahit saan ka, kung ikaw ay matapat sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At nararamdaman po yun. Sapagkat, bawat araw, yun po ang nagaganap sa amin. Nananatili ang pananabik sa pakikinig ng mga aral. At sa bawat pakikinig, lumalalim ang karunungan. Sapagkat siya ang nagtuturo. Amen po ba yun? Kaya ito mga kapatid, muli ang iwanan ko sa inyo. Maging one man woman lang kayo. Huwag kayong maging salawahan. Huwag kayong maakit kung ano yung sinasambit ng tao. Kundi maaari may karapatan tayo lahat na magsuri ayon sa gawa. At huwag rin po kayo sambitin na ang gagawin nilang sample ay dahil sa ganito, kaya nakamta nila ito. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi maaari maghanap kay Juan ang kagaya kay Pedro. Kaya ang kailangang panghawakan ng lahat ay ang pananalig at pananampalataya at gumawa ng mabuti
upang ang lahat ng gusto mo ay ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Buhay pa ba ang Diyos? At yun po ang maipagmamalaki ko po sa inyo sa dakong ito. Hindi namin tinataas ang dakong ito, kundi sa karanasan po na nais po namin maramdaman ninyo. Bakit po may mga nagpapakatibay? Bakit walang nagpapalito? Sapagkat ayaw namin palito. Walang pinagkaiba na kapag ikaw ay nakapokus lang sa isa, na siya talaga yung ginagamit ng Panginoon at tinanggap mo sa puso mo, nabatid mo at nasuri mo na maganda ang handog niya sa'yo, bakit ka palilisan? Buhay pa ba ang Diyos? Para sa akin ha, hindi ko kayo saklaw kahit saan kayo magtungo. Subalit, lagi niyong tatandaan, dalawa ang nananalig simula pa sa simula. Ibang pananalig ng mga pariseo at eskriba, iba rin ang pananalig ng mga wala, ng mga, sabi nga, publikano. Kaya kayo po ay makapagsusuri para hindi po tayo mapahamak at makatungo tayo doon sa kaukulang hakbangin na maganda, gaya ng pinahagi ni Mami Beth. Sa maliit na pananalig mo at pananampalataya, panghawakan mo lang yon. Huwag kang palito. Huwag kang magdalawang isip. Huwag kang maglingkod sa kung saan na makakalito ka. Mundo tao, mundo tao. Mahirap po yun pagsabayin. Amen? Subalit kapag nakapokus ka at ibinigay mo ang para sa Kanya, lahat ng kaukulang wala mo, sakit mo, kakulangan mo, kabiguan mo, kayang ibigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang wagas na pag-ibig, sa pamamagitan ng Kanyang marubdob na pagmamahal sa bawat isa. Kaya mga kapatid, tara na, halina po kayo. Ang dakong ito ay tipanan ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na naging daan, hambing siya isang poso, na bawat pagtimba mo, may lalabas na tubig. Ganon din sa dakong ito. Sa bawat aral ng banal na Espiritu inilalabas ng labi ni Apo Kunching, dito lang po panahanin natin, i-focus natin yung isip na ang Diyos ang nagbibigay sa'yo. Siya rin ang magpapatupad ng lahat sa'yo upang kamtin mo ang marapat sa buhay mo. Nawa po, ang pagbabahaging ito ay maging daan kaming lahat sa dakong ito na nagpapatotoo. Hindi upang mangaral, kundi ibinibigay po namin sa inyo ang tip kung paano kaming lahat ng mga alagad ay nakakalaban, nakakaraos, at hanggang sa oras na ito ay masayang-masaya sa piling ng Espiritong Banal. Muli, magandang umaga po sa inyo sa maghapong ito. Salamat po, Mother, sa magandang binahagi mo. Katotohanan po, di lang po sa buti lang bustasang pananampalataya at di lang po sa hindi natin nakikita, kundi pag dinaman natin sa puso natin, siya ay buhay na may gagawin sa atin. Di po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Susunod po magbabahagi po, tatawagin po ang ating kapatid na si Teacher May. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Nagulat po ako, nandun po kami sa sulok nakaupo. Subalit nga ba, kahit nga po nasan tayo, hindi po tayo pwedeng magtago. Nasisilayan po ng Ama ang lahat ng ating ginagawa. Amen po ba? Amen po. Ang tema po ni Tatay Alan ay pananampalataya. Habang sinasabi po niya kanina at nagbabahagi ang ating mga kapatid, kung paano nga pong sa sarili ko din po, ay ako'y nagninilay. Sabi ko po, iyaan, yung pananampalataya po na yan, yung wala nung dating buhay ko. Amen po. Nung pong dating buhay ko, akala ko po, ganon, tayo po'y naniniwalang may Diyos. Pero iba po yung pananampalataya at paniniwala natin na ganap sa ating Panginoon. Nung dating buhay ko po, bago ako mapunta dito sa Dambanang Banal, at makilala po ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sadyang napakahina po ng pananampalataya, ng pananalig sa Diyos, maging ng lupang katawan at ng kaluluwa po. Nung pong ang naging kadahilanan po o naging kaparaanan ng Ama upang ako ay maakay sa dakong ito, ay nagkaroon po ako ng karamdaman. Sapagkat nga po nung dating buhay, napakadalas ko pong magkasakit. Konting hamog lang po, sinisipon na, sumasakit na ang ulo.
Madalas po, anemic po ako noon eh. Lagi po akong nasa ospital, kailangan pong masalinan ng dugo. Nung minsan, may mga kamag-anak nga po kami iniisip, baka daw po may leukemia, ganyan po. Pero habang sa mga test naman po ng doktor, ang lumalabas lamang ay iron deficiency. Na pag nasalinan po ako ng dugo, para po akong vampira. Malakas na po ulit, nakakapasok na po ulit sa school. Ganun po, lagi, yearly, ganyan po ang nangyayari. Hanggang sa dumating po ang takda, naakayin po ako ng Panginoon sa dakong ito. 2011 po noon, November 26, tandang-tanda ko po, nanggaling po ako sa 2 ospital, na ibahagi ko na po ito noon, na kung saan po, ang lakas po ng katawan ko, nasa school po kami, magme-merienda na po kami, papunta ng kantin. Nawala pong kamalayan habang naglalakad po kami papunta sa kantin. Sabi ko po sa mga co-teachers ko na 2 kasama ko, bakit ganun? Parang hindi ako makahinga, hirap na hirap po ako. Na dahil nga po nung dating buhay, nervyosa po talaga ako, mahina ang loob, sobrang hina po talaga. Sabi ko po, bakit ganon? Sabi po nila, akala po nila nagbibiro lang ako eh. Hanggang sa umorder po kami ng pagkain, hindi ko na po yun nakain. Hanggang po sabi ko, hindi ko na to kaya talaga, iba na. Pupunta na ako sa ospital. So may malapit po sa aming ospital doon, sumakay po ako ng tricycle, nagpa-check up po, ganun po. Hanggang niresetahan po ako ng gamot. Umuwi na po ako ng bahay, hindi na po ako nagturo ng araw na yon. Hanggang nasa bahay po, ando ng pagdarasal, ganyan po tayo, no? Nananalangin naman tayo sa tuwing, totoo po yan, ng dating buhay, sa tuwing may nararamdaman, pag mayroon tayong pagdadalisay, pagsubok, doon po natin naaalala ang Diyos. Amen po yon. Amen po yun. So, nagdadasal naman po ako, pero akala po natin na may pananampalataya na basta, Diyos ko, bakit ganon? Ganyan po tayong manalangin sa Diyos. Hanggang magdamag, di na po ako natulog. Dahil pakiramdam ko po, pag natulog ako, hindi na po ako magigising. Di po talaga ako makahinga, di po ako makakain. Pagkakain po ako ay parang ayaw pong pumasok. Hanggang sa lalamunan pa lang po, hindi na, ayaw na po talaga. Di po ako makahinga hanggang sa kinabukasan po. Dahil din po sa nervyos, ang kabiyak ng puso ko po ay nasa ibayong dagat nga po, nagpa-confine po ako sa ayaw at sa gusto ng mga doktor. So doon po, nakatatlong araw, na akala ko po bilang tao ay okay na po, no? Pumunta pa po ako sa school, sabi ko papasok na po ako ng kinalunisan. Pero alam niyo po, napasok po ulit ako sa ospital, ibang ospital na naman po. Ganon po parang lalo pong humihina yung aking lupang katawan. Sabi ko, bakit ganon? Umiinom naman ng gamot. Hanggang po sa salamat sa Ama, nakilala ko nga po yung anghel na ginamit niya, si Tita Ellen, anak po ng Tata Erneng. Doon po sa pangalawang ospital na tinunguhan ko, na kung saan niloob nga po ng Ama na makilala ko siya, at siya po ang ginamit. Nabanggit po niya ang mahal na Apo Kunching. Totoo po nung una, akala ko po lalaki, matanda, ganyan. Sabi ko, ano ba yung Apo Kunching? O ganun po. Hanggang sa nagdesisyon po ang mga kapatid ko na luwas na daw po ako ng Manila. Sabi po nila, doon na magpa-test para malaman talaga kung ano ba yung aking karamdaman. Ang sabi ko po nung gabi na yun na nagdadasal ako, Diyos ko, pagka po ako, pumunta na ako doon kung anong test na naman po gagawin sa akin, mahina nga po ang loob ko. Pumasok po sa isip ko yung si Tita Ellen nga po nung mag-usap kami na itong lugar nga pong ito. Hanggang sabi ko po sa nanay ko, sige punta muna tayo doon bukas bago tayo lumuwas. Salamat po sa Ama, talaga pong takda. So nagpunta po kami dito. Nung unang araw pa lang po, doon po ako nakaupo. Napakabuti po ng Diyos na kung saan nga po nakikita ko kung paano yung gawain. Chaplet po, ganon. Sabi ko, ang tagal naman maggamutan. Sa isip-isip ko lang po, paano kaya yung gamutan nagaganap? Hanggang po, nung unang araw na yon, hiniling ko po sa Ama, unang araw pa lang po talaga pong, sabi ko, nung ko palang naririnig yung mga salita, nakita ko po nilalapitan ng mahal na Apo yung mga may karamdaman dito po sa harap. Ako nga po nasa gilid. At hindi naman po ganun katindi yung aking karamdaman. Sabi, hindi po ganun siyang malala. Sabi ko po, Ama, palapitin mo naman sa akin ang mahal na Apo Kunching. Pabulong ko lang pong hiniling sa Ama, buhay po ang Diyos.
Habang nagme-mensahe po ang mahal na apo, nilapitan po niya ako doon. Hinawakan po niya ako. Nang inanay ko po, nasa likod ko ng upuan. Alam niyo po, kinikilabutan po ako. Ang pakiramdam ko po, nung hinawakan niya ako dito, ay sinuot po niya yung kamay niya sa likod ko, sa buto. Ramdam na ramdam ko po, ay gumapang yung kamay niya dito po sa likod ko habang nagdadasal po ako habang hinahaplos niya ako. Pero nung pag-uwi po namin sa bahay, ang sabi po ng nanay ko, anong hinilot ka? Nakaganyan lang daw po. Pero pakiramdam po, napakahaba po talaga ng kamay ng mahal na Apo Kunching. Talaga pong hiwaga. Sabi ko, unang araw pa lang, pinakita ako na ako ng hiwaga ng ama. At nung gabi din pong yun, sa ilang linggo po na hindi ako kumakain, pagkagaling po dito, purihin po ang Diyos, nakakain na po ako. At saka hindi po ako nakakatulog noon. Pero po, nung tumawag po ako sa mahal na apo, dahil nag-chat nga po ako kay Mami Beth kung ano yung pwedeng inumin sa tiyan po. So, binigay po niya ang number ng mahal na apo, tinawagan po sa kalooban ng ama, niresetahan po niya ako. Sabi po niya, pangatlong araw ko po yun kung hindi po ako nagkakamali. Ang sabi po niya, hindi ka nakakatulog anak. Sabi ko, paano nalaman? Sa isip-isip ko lang po. Totoo po, hindi ako natutulog. 1:00, 2:00, gising po ako. Sabi ko, sana umaga na para may kasama na akong gising. Ganun po yung pinagdaanan ko. Tapos po nung sabi po niya, o ganito, para hindi ka na lang sa dambana magbanyos, magpaigib ka ng tubig mula sa poso. Ito po, hindi ko naibahagi nun eh. Nagpaigib po ako. Sabi ko, yun lang po ang ipapaligo ko. Sabi niya, oo. Sabi ko, naku, malamig yun. Sa isip-isip ko po. Kasi mula po nung nagkasakit ako na yun, yung nanay ko po, alam niyo po matatanda, hindi po ako pinaliligo ng malamig, nagiinit pa po. Tinry ko po, talagang sinunod ko po pala, hindi ko trinay, sinunod ko po ang sinabi ng mahal na apo. Naligo po ako dahil nga po, sabi ko, ano kaya ang connection ba sa hindi nakakatulog? Alam niyo po ba, nung pagkaligo ko na yon, tapos pinainom po niya yung nireseta niyang dahon-dahon, basa pa po yung buhok ko, tulog po ako nung umaga, buhay po ang Diyos. Mga kapatid, paano pong naganap yon? Dahil lang po ba, sinabi ng mahal na apo, hindi po sa pagmamalaki, subalit iyon po ay kaakibat ang aking pananampalataya. Hindi lamang po sa katauhan ng mahal na apo, maging sa ating Panginoon. Yun po ang kailangan mga kapatid. Ang pananalig na nung sabi ko nga po, nung ala pa po ako sa dakong ito at nang mapunta ako, kitang-kita ko po yung kaibahan ng buhay. Naibahagi ko nga po nun sa kalamadar nung nag-vigil po sa bahay nila na ito po, nung nadako ako dito, ito po yung tunay na buhay. Dito lang po nagkaroon ng kulay ang buhay. Kumbaga po, ito pala yung buhay. Nakilala mo ang Panginoon. Ito po pala yon. Sabi nga po ni Ate Beth pag nagbabahagi ng kami, ano yung buhay mo dati? Sabi ko, oo, buhay ka kasi may buhay. Pero patay. Patay po lahat. Patay ang pananampalataya. At parang ang buhay po pala natin sa pagninilay ko po sa sarili ko, patay ang buhay pag wala po tayong pananampalataya. Amen po? Kasi po ang pananampalataya, napakalaki po ng nagagawa sa ating buhay. Ano man po yung pinagdadaanan natin, ano man po yung karamdaman natin, pag po tayo may pananampalataya, lumalakas po eh. Sa totoo po ako, napatunayan ko yan sa sarili ko. Sabi ko nga po sa inyo, napakahina ng lupang katawan ko. Subalit, salamat sa Ama sa pakikinig ng mga aral niya, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Unti-unti po, habang kinikilala ang Panginoon, lumalakas. Totoong-totoo po, mula po noon, di na po ako nagkakasakit. Totoong-totoo po, sabi ko, damang-dama ko kung paanong pinalalakas ako ng Panginoon. Hindi lang ang aking kaluluwa, maging ang aking lupang katawan. Sa totoo lang po, taas na ako pong sasabihin sa inyo, pinagmamalaki, hindi na po ako nagkasakit mula noon. Magtatatlong taon na po yun, 2.5 years. Kaya po talagang sabi ko, ano ang sekreto? Pananalig lang po mga kapatid. Paniniwala sa Diyos. Kaya nga po ang gaganda ng mga pagbabahagi na patotoo po talaga. Napakalaki. At dahil po ang ating pananampalataya, nagiging daan din po yan ang pakipag-ugnayan natin sa Diyos. Amen po? Dahil kahit ano man nga, ano nga po yung dagok na dumadating sa ating buhay, pag pinagkatiwala po natin sa Kanya, mga kapatid, kikilos ang Ama. Wala pong imposible sa Kanya. Kung ito po'y kalooban niya para sa atin, magaganap. At kung hindi man nga po takda pa, patuloy po tayong umasa sapagkat napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Minsan nga po na nag-post po ako sa Facebook. Ito po, alam ko po lahat tayo pwede nating maging pagninilay sa bawat isa
Sapagkat katotohanan po, gaano nga po ba natin kadalas naaalala ang Diyos kapag po ang ating buhay ay dumadaan sa mga pagsubok? Madalas po siguro, no? Madalas po yan pagka po tayo ay may pinagdaraanan, naaalala natin ang Diyos. Natanong na rin po ba natin sa ating sarili, hindi po ako nangangaral po natanong na rin po ba natin sa ating sarili, gaano din natin kadalas nalilimutan ng Diyos sa tuwing na maganda po at matiwasay ang ating buhay? Amen po. Di ba po? Pero salamat po sa Ama, tayo pong naririto na nabuksan, nakakilala, nakadama at tumanggap sa ating Panginoon, na bago na po tayo. Alam na po natin kung paano yung tunay na pananampalataya at pananalig sa Diyos. Nawa po mga kapatid, ano man po ang kaganapan sa ating buhay, ito man po ay may pinagdaraanan, may karamdaman, ito man po ay katiwasayan, kasayahan, huwag po nating kakalimutan na ang Diyos ay buhay at patuloy tayong manalig sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po kapatid sa iyong binahagi. Katotohanan po. Pag talaga buong pananampalataya mo sa ating Diyos, mayroon po tayong mararamdaman. Ang susunod po magbabagi ng aking kapatid na si Marie. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, pananampalataya. Kung sa biglang pandinig natin, napakababaw na salita ang pananampalataya dahil ang iisipin mo, nananampalataya naman ako. Subalit, ito ay may malalim na pagninilay. Amen po ba? Madaling salabihing nananampalataya ako, ngunit mahirap gawin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pananampalataya. Ito ang napakahalaga sa bawat isa sa atin, ang pananampalataya. Ano man ang nais gawin natin, ano man ang minimithi natin sa buhay natin, kung wala tayong pananampalataya, hindi natin ito makakamtan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Halimbawa ko lamang po ang naganap nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, yung babaeng dinudugo ng 12 taon, na hinawakan lamang niya ang saya o ang damit na puti ng ating Panginoon, pinagaling siya. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil sa iyong pananampalataya, nakamtan mo ang kagalingan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po yung salitang pananampalataya, kung nanggagaling dito sa ating puso, sigurado po, walang imposible na lahat ng ating naisin ay ating kakamtin dahil sa ating matapat na pananampalataya. Paano po ba nagsisimula ang pananampalataya? Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat ginamit niya ang karamdaman upang higit lalo akong manampalataya sa Kanya. Amen po? Sapagkat sa dati kong buhay, nananampalataya ako sa ating Panginoon, subalit hindi ganong kalalim, sapagkat hindi ko pa alam ang tunay at ang kalaliman ng tunay na pananampalataya. Sapagkat sa akin, pag may karamdaman ako o may nais akong kamtan sa aking buhay, nananampalataya akong makukuha ko yon. Subalit iyon ay pansarili ko lamang. Amen? Na doon nagkakaroon ng pagkakasala. Dahil kala ko nananampalataya ako, sarili ko makukuha ko yon. Pag di ko nakamtan, sumasama ang aking kalooban. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit, kung ang pananampalataya po pala natin ay nagmumula sa Panginoon at hinihingi natin sa ating Panginoon, wala po tayong pagdaramdam na makakamtan sa ating sarili. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nakakamit natin sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Katulad po ng pagkakadako ko sa dakong ito, ginamit niya ang karamdaman upang ang aking pananampalataya nga po ay maging ganap at maging totoo sa aking puso. Sapagkat sa pamamagitan ng aking karamdaman, nakilala ko ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, at sa pamamagitan ng araw na yon na nagpakilala sa akin, doon na po nagsimula ang malalim na pananampalataya sa aking puso. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang salita na sinabi niya sa akin, naniniwala ka ba na sa pamamagitan ng 9 na araw ay gagaling ka? Ano po ang sagot ko? Walang kagatul-gatol, hindi ko po kilalang masyado si Apo Kunching, subalit ang sagot ko,
Opo, yun po ay pananampalataya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ganun nga po ang naganap. Dahil sa pananampalataya kong iyan, hindi lang 9 na araw. Pinatunayan ng Panginoon na hindi ako nagkamali sa aking pananampalataya sa Kanya, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat sa pamagitan ng 3 araw, pinagaling niya ako. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya doon po nag-umpisa ang aking tunay na pananampalataya hanggang sa araw-araw na aking pagtungo sa dakong ito, sa pamamagitan ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang aking pananampalataya, baga sa nag-aaral, lalong lumalalim ang iyong natututunan. At iyon ang nagpapatibay at nagpapatatag upang sa pananalig mo na yan, lahat ng bagay na nanaisin mo, kung may pananalig ka at tapat na paggawa, at tapat na pagbabata, at tapat na pagtanggap, walang imposible na hindi natin makakamtan ang ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya purihin at dakilain ang ating Panginoong Kristo. Simula ng 2005, September 22, hindi ko makakalimutan sa aking buhay. September 24, yon ang binigay na kagalingan sa akin ng ating Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, yung pinagaling niya sa akin, hindi lamang katawan lupa, higit lalo ang aking kaluluwa. Sapagkat dahil sa aking pananampalataya, ang dati kong buhay, ang dati kong mabagutin pagka may kausap ako na sinabi ko alas 7, kailangan nandoon kasi on time lagi ako. Pag hindi dumating, nababagot na ako, naiinis na ako sapagkat ayoko nang nahuli. Gusto ko kung anong oras talaga. Subalit purihin ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, pag tumanggap ka na sa Kanya at nakilala mo na Siya, doon na unti-unti yung mga mali mong gawa, itinatama niya. Amen po ba? Dahil minsan, kahit sa palagay mong tama ka at mali kapwa mo, subalit kung mo nakakilala ka na sa Panginoon, kailangan umunawa ka. Unawain mo ang mga negatibong bagay, gawin mong positibo upang maging marapat ka sa tuwina. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, ang dakong ito, hindi lang po pisikal ang pinagagaling. Kauna-unahon po nating mithiin ay ang kagalingan ng ating kaluluwa. Sapagkat kung ang kagalingan ng ating kaluluwa ang una nating nakamtan, kasunod na po niya ng ating pisikal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, kaming lahat ng mga alagad, bakit kami nagtitibay dito? Sapagkat nung nanampalataya kami sa Panginoon, binigay namin ang buo naming sarili sa Kanya. Ipinakita rin ng aming Panginoon na pinaglilingkuran na ang pananampalataya na namin sa Kanya ay hindi kami nagkamali sapagkat eto kami ngayon, nagtitibay, nananalig, umaasa, nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan sa buhay, na sa bawat oras ng aming buhay, Siya ang kasama namin. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At ito po ang isang malaking pagbabago sa lahat na makikita nyo, sa lahat ng tao na tumanggap sa ating Panginoon ng buong puso. Bumabata po kayong lahat at gumaganda at gumagwapo. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Sapagkat bakit po ko nasabi yan? Kasi hindi na tayo bagabag pag natutulog. Hindi na tayo laging nakasibangot. Lagi tayong nakangiti. Payapa ang ating kaisipan kasi po, kung may karamdaman tayo, kahit isang damakmak na gamot ang inumin natin, kung hindi tayo payapa, walang silbi ang gamot, lalo lang tayong madadali ang ating buhay. Amen po. Subalit sa dakong ito, kahit wala kang gamot na iniinom, sapagkat ang alay ng ating Panginoon ay kagalakan, gumagaling lahat tayo dahil sa pananalig natin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya purihin at dakalain ng ating Ama, Anak at Espiritu Santo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching bilang dinadaluyan niya ng kanyang Espiritu, sapagkat sa dakong ito, ipinigay niya ang kanyang Espiritu at ngayon tayong mga anak niya ng ating Ama nakikinabang. Kung lubusan lang tayong tatanggap, tatalima, at kakalimutan ng ating sarili, kundi ang kalooban ng Ama ang ating manguna sa bawat araw ng ating buhay, at palalimin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na sa tuwin ay nagbibigay ng banal na mensahe ng ating Ama. Tuwirang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng anumang bagay, basta inalay nyo sa Kanya, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kalutasan na may kapayapaan. Sa gabi, makakatulog kayo ng payapa kahit wala kayong salapi, subalit ang buhay ay magiging magaan dahil sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang iiwanan ko lamang sa inyo, mapapalad tayong lahat sapagkat matamdaman tayo, bata o sa middle man tayo ng edad, nadako tayo sa lugar na ito. Nakilala natin ang ating Ama
na siya pala ay buhay, na laging nagmamahal sa atin, na laging naghihintay sa atin. Ngayon, sa dakong tipanan niya, sa dakong ito, pumunta tayo, pumarito tayo, at lagi siyang nagpapatama. Kaya damhin natin ang kanyang pag-ibig at tayo din ang makikinabang pagdating ng takda, pag dumating na ang takda, ang buhay na walang hanggan na inaalay ng ating Panginoon sa atin, ay pinaghanda ng ating Panginoon sa atin ang ating lugar na paroroonan, ay makakamta natin pagdating ng takda na tayo ay lilisan na dito. Kaya purihin at dakilain ng ating Panginoon sa ating pananampalataya ay nagsimula sa dakong ito. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po, kapatid. May tatanong lang po ako. Nananampalataya ba kayo sa hindi nyo na nakikita? 100% po ba? Talaga po. Purihan natin ang Diyos na buwan. Ang susunod po magbahagi ang kapatid natin, G.R. Kaung. Maraming salamat po, Panginoon. Nakakabusog po talaga yung mga kung pinakinggan po natin. Kasi po, sa dami po nung nagbahagi, kung tayo po namulot, napakarami po nating mapupulot. Yung pananampalataya po, sa ngayon po, nadadama ko po, mayroong mga naiinip. Subalit may matamang nakikinig. Totoo po yun, hindi po tayo pwedeng magkaila sa Panginoon. Subalit, ito lang po ang para sa akin, yung pananampalataya, isang katanungan na nanggaling sa Panginoon na tayo po ba kapag nandito sa harapan ng katauhan ng mahal na Apo Kunching, nagtitiwala po ba tayo at nananampalataya na sumasakanya ang banal na espiritu na hindi natin nakikita? Kasi po marami na po kaganapan dito sa atin, dito sa dambanang ito. Mayroon pong gustong pagalingin ng Panginoon. Subalit sa pamamagitan po ng pagtawag sa Kanya, hindi po niya pinanaliligan ng sumasaapo kunching yung pong espiritong banal. Hindi po tatawag ang mahal na Apo, kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu. Mayroon pong nagaganap dito kung nag-oobserba po tayong lahat. Sayang po Totoo pong sayang sapagkat kagaya nga po ng tema ng ating kapatid, pananampalataya sa Diyos Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Higit po ang pagtitiwala. Kung tayo po nagtitiwala ang ganap, ito po hindi isang pangaral kundi isang dagdag kaalaman para po dun po sa mga kapatid nating may karamdaman na hindi po tayo magkakaroon ng kagalingan kung ang titingnan po natin ay ang bilang tao ng bilang kunching. Kundi ang sinasabi ng mahal na Apo bilang pinag-ugnay na Apo Kunching ay yung kapangyarihang sumasa kanya. Yun po, katotohanan po yun. Sapagkat ako po nung sa maniwala po kasi hindi, nung tanggapin ko ang banal na espiritu, nung panahong ibinahagi sa akin, talaga pong nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama. Dahil po napakarami pong ipinakita sa akin ng Panginoon. Sa maniwala po kasi hindi, yun po ang pinagtitibay ko ngayon, kung paano ginamit ang katauhan ko, kung paano ko inialay sa Kanya na meron pa nga po akong ibabahagi sa inyo, isang kaganapan sa aming kasama ko si kapatid na Ala nung panahon ng nagtitipon pa po ang mahal na Panginoon sa pamamagitan niya ng Espiritu. Kalooban pong ibahagi ko sa inyo sa meron po kaming maliit na gamutan nun sa Bisal. Meron pong isang pasyenteng dumatal na taga-kabilang ibayo lang. Subalit ginamit po ang katawan ng kami pong dalawa ni kapatid na Alan na may karamdaman sa tiyan. Alam niyo po ba naganap? Kumilos ang Diyos Espiritu. Habang hinahapulos po namin siya, magkabila po kaming gamay, bigla na lamang pong tumigas yung kamay niya. Bata pa po siya, bigla pong gumanon. Alam niyo po, kung hindi dadatal ng Panginoon kung bakit nagkaganon, matataranta ka po, kagaya po ni kapatid. Kung hindi ko po alam kung natatandaan niya, ginawa po niya, tumakbo sa labas, sa poso, naghanap ng bawang.
Yun po, totoo pong naganap yun. Naganap siya ng bawang dahil hindi ko po alam sa kanya kasi po magkaiba kami ng kuwan eh. Ako naman po, hindi ko rin po alam. Basta tuloy lang po ako ng haplos. Yun po pala, nung pagkatapos ng kuwan na yun, hanggang binabaloktot yung kamay ng pasyente, ang sinasabi po ng pasyente, Diyos ko, ibalik niyo yung kamay ko. Yun po, totoong narinig ko po yun. Meron po siguro isang minutong pinatigas yung kamay niya. Pagkaraan po nun, pagbalik ni kapatid na Allen, hinapulas uli namin, unti-unti pong ibinalik yung kamay niya, inulat po uli. Yun po pa, alam niyo po ba kung bakit ganun po pala yung naganap? Yung po palang kapatid natin na yun, may kalikutan ng kamay. Nakuha niyo po ba? Ipinaganap ng Espiritu sa dakong iyo kung paano nga ang bawat pumapasok doon, pinagdinilay niya na ang Diyos Espiritu buhay. Kaya nga po yung kaganapan na yon, nagkulang ako po, masasabi kong bilang ginagamit lang, wala po akong katalinuhan. Kung hindi ipababatid sa atin ng Panginoon, yan po ang banal na Espiritu sa dakong ito. Kaya ang kabutihan ng Diyos, doon po pumasok sa akin yung pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya na nag-umpisa po sa akin sa buhay ko na ano man po yung magaganap, basta't meron tayong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, wag na po tayong mag-alinlangan. Kung ano man yung maganap, basta't sa kalooban niya, siya niyang ipagaganap. Kaya yun po ang katotohanan ng naganap sa buhay ko na maibabahagi sa inyo. Konting karagdagan lamang po na dito po sa dakong ito, napakapalad nating lahat. Bakit po? Dahil dito po sa dakong ito, may libreng ibinibigay ang Panginoon. Subalit, sa maniwala po kay hindi po naman tayo lahat nakakatanggap. Subalit, ang nagtitiwala at nananampalataya sa katauhan ng Malapu Kunching, bilang ginagamit nga lang din po ang kanyang katauhan, sigurado po makikinabang tayo. Yun po ang katotohanan. Kaya magtiwala, manampalataya po tayo sa dakong ito, sapagkat wala na po nga, sabi ko nga po, wala na tayong makikitang kagaya nito na libreng ibinibigay sa atin yung kagalikan ng Panginoon. Kaya po ang bawat isa po sa atin, meron po tayong karapatang magbahagi, meron po tayong karapatang magbigay ng mga bagay na ipinaganap sa atin ng Panginoon sa dakong ito. Kagaya po ng mga kapatid nating sa tuwina nagbabahagi, kasi po sila, punong-puno po sila, na kapag ka po hindi nila naibulalas, parang nagkakaroon sila ng guwan. Ganun din po naman ako po hindi nagpipresenta, subalit sa kalooban ng Ama, nagpupurit, nagpapasalamat ako sa pagkakataong kung magkaminsan, ginagamit niya ako sapagkat sabi nga dito, wala pong taong marunong kung hindi babahagi na ng banal na Espiritu. Sa bawat isa po sa atin, patuloy lang po tayong magtiwala at manampalataya sa Panginoon sa dakong ito. Mapalad po tayong lahat. Magandang umaga pong muli. Salamat po kapatid. Ngayon po mayroon po tayong mag-alay ng awitin. Tawagin ko po ang kapatid na Bunso at kapatid na Pilar. Isang mapagpalang umaga po muli sa tanghaling ito. Inaantok na po ba ang mga anak ng Diyos? Kayo po ba ay naiinip na sa kabila ng wala po ang ating mahal na Apo Kunching?
na tuwirang hindi nasilayan sa araw na ito. Huwag po kayong malumbayan na po sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na pinadadaloy sa bawat isa sa atin. Amen po ba yun? Kung tuwirang ang bawat isa ay nakinig kanina sa pagbabahagi ng ating mga kapatid, ay tuwirang may nakamtan na po ang bawat isa. Amen po ba? Amen. Dito na po ang aking kapatid. Para po medyo magising-gising kayo ng konti. Medyo malungkot lang po, pero namnamin nyo naman po yung lyrics natin ng aming awitin sapagkat ang pag-ibig nga po ay nakapaloob dito na tuwirang ang pag-ibig ng ating, ang pagmamahal ay tuwirang pinadadama ng ating Panginoon pag tuwirang nakamtan natin siya sa ating mga buhay. Para po sa inyo lahat at para po sa ating Panginoon. Biro lamang dumating ang tulad mo at may isang pag-ibig na tapat at totoo dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iniibig kita, o dakila kong Ama. Panginoon, ikaw ang hanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lamig sa buhay ko. Ikaw Ama, ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga Ama, palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita, o dakila kong Ama. Panginoon, ikaw ang hanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lamig sa buhay ko. Ikaw Ama, ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga Ama. Panginoon, ikaw ang hanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lamig sa buhay ko. Ikaw Ama, ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga Ama. Napakasarap pong mag-alay sa ating buhay na Diyos. Ano po?
Sapagkat kung tuwirang ang pag-ibig nga po niya inararamdaman ng bawat isa, sino pa nga po ba ang malulumbay at mawawala ng pag-asa? Amen po ba? Sa bawat pinagdaraanan na tuwirang kung kakapit po tayo sa ating Panginoon ay makakahulagpos din naman. Amen po? Sapagkat hindi natin namamalayan na tayo pala ay nakauusad at nakatatawid sa ating mga lakbayin sa ating mga buhay. Amen po ba yon? Kaya nawa po ay huwag kayong nainip, bagkus kayo po ay nasyahan at nagkaroon ng biyaya na nakamtan sa inyong mga puso at kalooban sapagkat ang buhay na Diyos ay tuwirang nagpadama sa inyong lahat. Muli po magandang umaga sa tanghali ito. Salamat po. Purihin ang Diyos. Salamat po. Salamat po sa lahat nagbahagi. At ngayon po, mayroon po tayong isang paalala. Tawagin ko po ang ating Mami Beth. Gusto ko lamang pong ipaalala na bukas po ay pista po, Divine Mercy Sunday. At traditionally po, dito po sa ating dambana, bilang siya ang nakaluklok, meron po tayong prosesyon ng alas 5 ng umagang-umaga. Kaya yung pong may nais na umilaw sa inyong pananampalataya, sa inyong paglalakbay hanggang sa simbahan ng parokya, hilingin niyo po kung ano po yung gusto nyong hilingin sa Kanya at kung ganap kayong magtitiwala at mananampalataya, ano nga bang kahilingan nyo ang hindi niya ibibigay. Doon po sa mga iilaw, kung meron po kayong Divine Mercy t-shirt, sana po yung isuot natin. Kung wala naman po, kahit po anong puting t-shirt, pwede po nating isuot. At pagkatapos po ng prosesyon, matatapos po ito sa simbahan ng ating parokya, magkakaroon po tayo ng banal na misa. Kaya yung pong may nais na mayroong talagang inaasam sa Panginoon, basta po eksakto alas 5, lalakad po ang ating prosesyon bilang kaisa ng ating parokya sa pagdiriwang ng ating Divine Mercy Sunday. Magandang umaga po at maraming salamat. Tinatawagan ko po ang kabiyak ng puso sa pag-alay po ng oras ng panalangin sa takdang ikatlong hapon. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay magsiluhod at sama-sama po nating papurihan ng Panginoon sa pamagitan ng sama-samang panalangin. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Simplicado concebida. Simplicado concebida. Simplicado concebida. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo po ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa, Amang dakila at makapangyarihan, ang aming mga papurit parangal, pasasalamat na walang hanggan, ay buong kababaang loob na ibinabalik namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa dakilang araw na ito, na sa kalooban mo ay niloob mong tipunin kami sa dakong banal na ito bilang dambanang naturingan na sa amin ay handog mo. Salamat po, Ama, sa iyong kadakilaan. Wala man sa aming piling o sa aming harapan ang katauhan ng taong ginamit mong tuwiran bilang iyong kinalugdan, Apo Kunching naturingan, ay tuwirang ipinadama mo sa amin na ikaw ay aming kapiling. Wala man ang kanyang katauhan. Ang Espiritu sa kanyang katauhang pinadaloy mo ay tuwiran naming naramdaman na mula sa iyo. Salamat po, Ama, sapagkat tuwirang naramdaman namin na ikaw ang nangunat naghari sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Muli ay pinatotohanan mong buhay ka, na kapag niloob mo ay siyang magaganap sa iyong mga anak, na bawat may katotohanan ng pagdulog sa iyo, pagsamba at pananampalataya ay tuwirang gagabayan at papatnubayan mo. Salamat po, Ama, sa handog at alay mo sa pamamagitan ng mga pagbabahagi ng mga kapatid ko na tinawagan mo sa araw na ito. Tuwirang kumilos ka sa kanilang katauhan. Nananalig kami't nananampalataya sa iyo, Ama. Tuwirang nagtitiwala na ang bawat may katotohanang tumanggap ay magagalak at magpapala na mula sa iyo. Salamat po, Ama, sa walang sawang pagbibigay mo ng iyong pagkalinga sa aming mga anak mo. Walang kahulilip na kataga at salita ang nais at dasang sambitin ng aming mga labi upang ibalik ang papurit parangal sa iyo. Nananalig at nagtitiwala kami, Ama, higit sa sapat ang karampot na kataga na sinambit ng aking labi bilang pasasalamat sa iyo. 10 ng mga kapatid ko na sa pamamagitan ng kanilang mga damdamin at kanilang mga kaisipan ay tuwirang nagpapasalamat sa iyo. Nananalig kami, Ama, higit sa sapat ang lahat ng ito. Kaya muli, Ama ko, Ama ko, Ama ko, sa pangalan ng bugtong mong anak bilang aming Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkandili ng mahal na Inang Birheng Santa Maria, at sa iyo, dakilang Ama, at sa anak mong kinalugdan sa kanyang pangalan, tuwiran mong ginamit at pinadaluyan ng Espiritu mong banal.
Muli ay tinataas namin sa iyong pasasalamat, parangal na walang hanggan. At ang aming pananalig at pananampalataya, tatawiran mo kaming narinig sa araw na ito at sa bawat sandali ng aming buhay. Di mo kami pababayaan, magpakailan pa man. Amen. O minamahal nating Inang Birheng Santa Maria, sa pangalan ng kataas-tasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Wala po tayong gawain, ma'am.